pagkakataon at ng privilege na tayo ay nagkaroon ng time para parangalan naman yung ating mga tatay. Ano po. So tayo po muna yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras at sa araw na to. Salamat po dahil kayo po'y mabuting Ama. At alam po namin, Panginoon, na ikaw lamang ang perfect Father. Kagaya nga po ng aming inawit, Panginoon, you are perfect in all your ways, Panginoon. Kaya ina-appreciate una namin kayo, pinapasalamatan namin ang pagiging tatay niyo sa amin. Thank you for our good Father, Panginoon, sa buhay namin. At ngayon po, sa araw na to, yamang inutusan niyo din naman kami na parangalan ang mga magulang namin na kung saan ay sila yung unang leader ng aming tahanan, Panginoon. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na maggawin namin ito ng nabibigyan ka ng karangalan, Panginoon. Salamat sa buhay ng aking mga kapwa-tatay at sa mga may asawang lalaki, Panginoon, ay patuloy ka naming pinapapurihan. Yung aming simpleng pag-aaralan mula sa mga salita, Panginoon, alam namin na very familiar ang mga talatang aming babasahin, pero Lord, dalayan po namin ang pagtulong minsan pa ng banal na Espiritu na ito'y maging kalakasan namin. Alam namin na bagamat ito'y pagpaparangal para sa mga tatay o sa mga asawang lalaki, alam namin, Panginoon, na ang mensaheng ito ay para sa lahat, Panginoon, para sa aming lahat. Kaya Lord, buksan niyo po ang puso namin, kagaya ng panalangin ng aming pastor, ng aming pag-respect, Panginoon, sa inyong salita, matagpuan niyo po nawa ang aming mga puso. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Happy Father's Day po muli sa ating lahat. Ano po? So, disclaimer naman po, bagamat ako po ay isang tatay na din, ano po, at isang asawa, so I'll be preaching, hindi ho dahil bias, ano, siguro ay baka may magsabing bias, ano po, pero I will stand. So tinuturo po ng Bible patungkol po sa pagpapasalamat sa ating mga magulang, ano po. Especially ngayong araw na to ay diriwang po natin ang buhay ng ating mga tatay. In fact, may iba't iba tayong kwento, ano po, pagdating sa ating mga tatay. O kung kayo naman po ay may asawang lalaki, ano po, kung inyong husband ay may iba't iba tayong kwento, ano po. Itong ang batang ito minsan ay pinasulat ng kanyang nanay, ano po. Sabi niya, ano ang 5 wishes mo para sa iyong tatay ngayong Father's Day, ano po. So sumulat po itong batang ito at ito po ang kanyang sinulat. Meron siyang top 5 o meron siyang 5 wishes para sa kanyang tatay. At ito po yung number 1. Ang number 1 po ay sabi niya sa sulat niya, I wish you always have time for me. Sabi niya, ang una kong wish para sa aking daddy o sa aking father, sana ay marami kang oras at lagi kang may time para sa akin. So, panawagan po sa mga tatay, ano po, baka nawawalan po tayo ng time sa ating mga anak. Sabi, naghahanap din po sila ng time sa atin. Sabi niya, I wish you always have time for me. Pangalawa, na wish niya, sabi niya, I wish to hear from you that you are always proud of me. Sabi niya, ang request ko, ang wish ko, ang hiling ko, sana lagi kong naririnig sa iyo na proud ka sa akin. Pangatlo, ang wish niya, I wish you always take care of mom. Ang pangatlo niyang hiling or request, sana lagi mong iingatan ang aking nanay, ano po. Kasi syempre, alam niyo naman, at ang bata, ano po, pagdating sa mga nanay. At number 4, sabi niya, pang-apat kong request, I wish I grow up to be a person like you. Sana paglaki ko, sana kagaya mo ako daddy. Sana paglaki ko, kagaya mo ako papa o kagaya mo ako tatay. Sana paglaki ko ay kagaya mo ako. So, ang sarap pakinggan, ano po, sa mga anak natin at sa mga magiging anak pa natin, ano po, na ito yung sasabihin nila, sana kagaya ako ng aking tatay. At panglimang request po niya na bumagsak ang luha ng kanyang nanay nung binasa niya ito. I wish that I can stay with you forever. Ang huli niyang request, sana ang hiling niya ay habang buhay tayong magkasama. Ano po? So, hindi ko po alam yung iba't ibang kwento natin. Baka meron din tayong mga wishes o prayer para sa ating mga tatay, ano po, o sa ating mga asawang lalaki. But gusto ko pong sabihin sa inyo na wala akong perfect na tatay, ano po, kahit gustuhin man namin,
kahit ibigay man namin lahat, ano po, walang perfect. Magkakamali po kaming mga asawa, magkakamali po kaming mga tatay, ano po. But sa kabila ng aming mga limitasyon, maging sa ating mga tatay, ano po, ang utos po ng Bible, sabi ng ating MTM, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right." Ito po'y utos, ito po'y command, ano po. In fact, sabi nga, this is the first commandment with the promise. At alam naman po natin yung promise na tinutukoy dito, ano po. Ang sabi, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right." So hindi po sinasabi ng Bible kung ano ang konteksto natin, tsaka lang natin igagalang ang ating mga magulang, ano po, ang ating mga asawa. Sabi po, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother." Ano po, last May, pinarangalan po natin ang ating mga nanay, ang ating mga asawang babae. Ngayong araw na to, pag-aralan naman po natin, why do we need to honor our father? Bakit natin kailangang pasalamatan, i-appreciate, ipanalangin ang ating mga asawang lalaki, ang ating mga tatay, ano po, bakit natin kailangan silang i-honor? Tatlong bagay po sa maikling pag-aaral. Una, kailangan natin silang igalang. We should honor because of God's design for them. Unang bagay po na kailangan natin silang parangalan ay dahil sa dinisenyo ng Diyos para sa mga tatay. Minsan po kasi nung pumasok na ang kasalanan sa mundong ito, nagkagulo-gulo na po. Yung para bang yung authority dapat ng tatay parang nate-take over na po ng mga nanay, ano po, ng mga kababaihan. Don't get me wrong, pero marami pong ganito ang nangyayari. Pero ang disenyo, at kung babalikan nga natin ang kwento ng Biblia from the Old Testament, ang disenyo talaga ng Diyos sa isang lalaki ay siya yung magli-lead sa kanyang family. Ano po, balikan natin sa Genesis 1:26. "And let them have dominion." Dito po yun sa kwento po ng creation, ano po. "Then God said, let us make man in our own image," o in our image, "after our likeness, and let them have dominion." So ito yung purpose ng mga lalaki. Ito yung rasyonale ng ating Diyos nung nilikha niya ang tao, si Adan. "And let them have dominion." Sa verse 28, inulit po yung salitang dominion. Sabi ng verse 28, "And God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion." So originally, technically, ang disenyo ng Diyos sa mga lalaki ay talagang sila ang magli-lead. Ano po? Eh pastor, ang sinabi naman po diyan sa mga verses na 'yan ay para sa mga hayop, sa mga isda, sa mga ibon, dun lang magkakaroon. So, hindi out of context ka, pastor. Hindi po. Kung babalikan naman natin yung purpose naman, rasyonale ng ating Panginoon kung bakit niya nilikha ang babae. Sabi naman sa chapter 2 verse 18, "And I will make him a helper fit for him." Ano po? So, madami pong nababasa yan na out of context din. Ano po, sabi niya, kita nyo mga asawang babae, katulong lang namin kayo. So, kung babasahin natin yan, literally, ano po. Pero kung ating titingnan po sa malalim na pag-aaral, eh, hindi po ganon. Ang sinabi po niyan, "I will make him a helper," na kung saan bibigyan tayo ang lalaki ay bibigyan ng kapartner ng Diyos upang ma-fulfill ng asawang lalaki yung purpose niya, yung leadership niya. Bibigyan niya ng katulong o bibigyan niya ng asawang babae upang tulungan. Kaya nga po better half, di po ba? Pag kinakasal na, better half, partner, di po ba? Na tutulungan ng asawang babae, ng ating mga asawang babae, yung kanyang asawa para ma-fulfill niya yung purpose ng Panginoon sa kanya, na siya yung mag-lead, mag-direct, mag-guide sa kanyang family. Minsan meron pong nag-interpret nito, sa partner kami sa pagiging mag-asawa. Kaya sabi ng isang post ay ganito, ang mag-asawa daw dapat nagtutulungan. Sabing ganito, ang mag-asawa sa Pilipinas po ito, no? Ang mag-asawa daw dapat nagtutulungan. Kung si Mrs. ang nag-order sa Shopee, si Mr. naman ang magbabayad. Ano po? Wala ho akong pinaparinggan, pero tamaan po ay tamaan. Ano po? Nagtutulungan naman, ano po? Pero hindi po yun yung disenyo ng Bible. Ano po? Ang disenyo ng Bible ay ang goal ng babae ay tulungan yung kanilang mga asawa na ma-fulfill yung purpose ng Panginoon sa kanila.
na sila yung mag-lead, mag-direct, at maging strength ng kanilang mga asawa. Ano po, si Charles Spurgeon, bago po siya mamatay, ay sumulat siya ng libro. At buong librong yon ay tribute niya para sa kanyang asawang babae. Ano po. Kaya nung namatay siya, iniwanan niya yung isang libro dun sa asawa niyang babae. At yung portion ng isang portion ng kanyang sulat ay ganito. My own dear one, none know how grateful I am to God for you. In all I have ever done for Him, you have a large share. Nung sinabi niya sa lahat ng bagay na ginawa ko para sa Panginoon, malaking kabahagi ang ginawa ng kanyang asawa. Ano po? Ang sarap basahin. For in making me so happy, you have fitted me for service. Not an ounce of power has been lost to the good cause through you. I have served the Lord far more and never less for your sweet companionship. The Lord God Almighty bless you now and forever. Na para bang sinasabi ni Charles Spurgeon, lahat ng aking ministry nagawa ko, una sa biyaya ng Panginoon, pangalawa kasi may partner ako na sumuporta sa akin. Kaya sa mga asawang babae, ina-appreciate talaga namin kayo. Malaking parte po ang ginagawa ninyo sa inyong sa amin. Ano po. In fact, kung babalikan natin nung ating mga MTM, nung mga nakalipas sa libro ng Ephesians, ano po, chapter 5 verse 22 hanggang 23, mga babae, ito po ay direct command, mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Tingnan niyo po, di po ba, last Wednesday, diniscuss po natin yung concern at yung desire ng Lord sa church, na kung saan ang church ay binubuo ng malakas ng pamilya at ito'y dapat sa loob ng church ay may kaayusan at maumpisahan po yun sa loob ng tahanan. Kaya nga dito directly sinabi po na salita ng ating Panginoon, mga babae, magpasakop tayo sa leadership ng ating mga asawang lalaki. Mga babae, pasakop tayo sa direction na binibigay ng Diyos para sa inyong mga asawa. Sapagkat ang lalaki, ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, ng kanyang katawan, at siya ang tagapagligtas. Sabi pa dito, naulit lang po pala yung slide, pero sabi dito, pasakop po tayo sa ating mga asawa. Hindi po, ulitin ko po, hindi man kami perfect, magkakamali, magkukulang sa aming mga limitasyon, hindi namin magagawa ang maraming bagay. Pero meron po kaming, inataasan po kami ng ating Panginoon. Kaya nga kung ating titingnan, ano ba yung disenyo ng Diyos sa pamilya, sa isang tatay? God's design for fathers. Una, dalawang bagay po. Una, ang disenyo po ng Diyos sa amin ay we need to take care of the spiritual life of the family. Ang unang goal po at ang unang responsibilidad na ibinigay po sa amin ay ingatan ang buhay spiritual ng mga pamilya namin o ng ating mga pamilya. Ano po. In fact, kung titingnan po natin sa verse 4, ano po, sa verse 4 po ito, hindi ko lang na-edit, pero verse 4, fathers, directly po sinabi, fathers, do not provoke your children to anger. At ano pong sabi? But bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Na parang sinasabi ni Paul dito, mga tatay, ito ang goal natin. Mga asawang lalaki, ito ang goal natin. Ano yun? Disiplinahin at dalhin sila sa salita ng ating Panginoon. Marahil po, ito po, ito po pakinggan ninyo. Marahil kaya po natin ibigay sa kanila ang mga pangangailangan nila materially. Pero nawawag ho natin kalimutan. Huwag ho sana nating kaligtaan na ang goal po natin at ang pinaka-goal natin ay ibigay lagi sila sa Panginoon. Di po ba kaya nga may child dedication? Na sila ay sa Panginoon na, ang ating mga anak, sila ay ang Diyos na ang bahala sa kanila, na ang role natin ay tulungan sila na makilala ang Panginoon ng lubusan, na makilala nila na ang ating Panginoon ay mapagmahal. Alam niyo po ba, nagkaroon ng survey sa Amerika, ng isang survey na kung saan ganito daw po ang nangyayari kapag ang tatay ay wala sa pamilya o iniwanan ng tatay ang kanilang mga anak. Ang nangyayari daw po sa pag-aaral, ito po sa Amerika, ano po, yung fatherless home, ay yung mga bata daw, yung mga anak daw nila na naiiwanan o iniiwanan ng kanilang mga tatay, 63% daw po
ang resulta sa kanilang mga anak ay nagsi-suicide. Na kung saan ay naghahanap siguro sila ng comfort, marahil ay naghahanap sila ng ama, pero hindi nila mahanap, kaya 63% po sa kabuuan ng populasyon ng Amerika nagsi-suicide. Hindi lamang po yun, 89%, imagine niyo po, 89% na fatherless homes ang nangyayari po sa kanila ay nagiging rapist. So, medyo nakakalungkot na data to, number ng data, ano po. Pero ito po yung realidad. Kapag wala ang tatay sa loob ng tahanan o kapag iniwanan nila ang iniwanan ng tatay yung kanilang anak, 85% naman daw po yung mga kabataan ay napapasok sa kulungan. Siyempre walang gabay eh. Wala silang idea kung ano ng kanilang tatay. Wala silang disiplina ng kanilang tatay. 85%. Maraming mga kabataan ang pumapasok sa loob ng kulungan. And 71% ay hindi ho nakakatapos ng pag-aaral. 71%. At ito po ang pinakamataas na data na nakakalungkot. 90% kapag wala ang tatay, kapag umalis ang tatay, 90% nagkakaroon ng identity crisis. Nagkakaroon. Kaya sa Amerika po yung LGBT talaga ay parang legal na. Legal na legal. Kaya nga yung sinabi ni Paul sa atin, directly mga tatay, ilapit natin sila sa Panginoon. Verse 4, bring them up in the discipline. Huwag natin asahan ang Sunday school lang. Maganda yon, mahalaga yon. Pero tayong mga tatay, dalhin natin yan sa Panginoon. Dalhin natin sila. Ulitin ko po sa inyo, marahil kaya nating bilhin yung mga material, yung mga laruan na gusto nila. Pero wag sana nating kalimutan na priority natin ay ilapit natin sila sa Panginoon. Kaya nga yung sabi ni Joshua, di po ba sa Joshua 24 verse 15, and as for me and my house, we will serve the Lord. It's a declaration ng hindi po nanay, ng hindi babae. Ito'y deklarasyon ng isang tatay na sinabi niya, nung kausap niya yung kanyang mga kapwa leader, sabi niya, mamili na kayo kung sino gusto niyong paglilingkuran. Basta ako, ang aking asawa, ang aking mga anak, at ang aking saling lahi, sa Diyos lamang ako maglilingkod. Kaya nga ang goal at design nating mga tatay, nating mga asawang lalaki is to take care of the spiritual na pamilya natin, yung healthy spiritual life natin. Kasi yung mga financial, yung mga material, secondary na lang po yun. Ang pinaka-goal talaga natin ay dalhin ang ating mga anak palapit sa ating Panginoon. Pangalawa po, na disenyo ng Diyos sa mga lalaki, sa mga asawang lalaki, at sa mga tatay, is to give a good and a healthy relationship to the family. Ano po? Na ibigay natin yung maayos, masiglang relasyon sa loob ng ating tahanan. Marahil pwede nating sabihin, ang tatay ko, spiritual yan kapag nasa loob ng church. Pero kapag nandito na sa loob ng tahanan, ay hindi na Kristiyano yan. Nagiinom yan, puro mura yan, kung ano-anong ginagawa na. Hindi po eh. Ang role natin, hindi lang tayo spiritual, kundi magdala tayo ng maayos at malusog na family. Minsan yung kanyang asawa ay nag-aayos po ng cabinet o ng kanilang mga damit, closet, ano po. At habang naglilinis yung asawang babae, pagtingin niya doon sa cabinet ng kanyang asawa, ay may nakita siyang 2 itlog at puro dollars. Ano po? Siguro narinig niyo na po itong kwentong ito. At sabi niya, nagtaka siya, sabi niya sa kanyang asawang lalaki, asawa, bakit meron kang 2 itlog at maraming pera dito? At may dollars ka dito sa loob ng cabinet mo? Sabi ng asawa niyang lalaki, itong mga itlog kasi ang naglalarawan at naglalagay ako ng itlog dito kapag tayo'y nag-aaway. Kapag ako'y naiinis sa'yo, nagtatabi ako ng mga itlog. Sabi niya, ha? Talaga? So ibig sabihin, 2 beses ka palang nagagalit sa akin? Ibig sabihin, 2 beses ka palang naiinis sa akin? Ibig sabihin, 2 beses ka palang nagtatampo sa akin? Alam niyo po, sabi nung asawang lalaki, hindi, diyan ka nagkakamali. Yung mga perang nakapaligid dyan sa mga itlog, kinonvert ko na. Ibig sabihin, hindi ko na kayang itago yung mga itlog.
sa aking cabinet kaya pinalit ko na, pinalitan ko na. Ano po. So, siguro narinig niyo na yung mga kwentong yon, pero wag ho nating kalimutan kung ang babae ang ating mga asawang babae inatasan na magpasakop sa ating mga lalaki, wag naman ho nating kalimutan yung sinabi din ng Biblia, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa ng gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Ito po yung medyo mabigat pero realidad na utos ng ating Panginoon. Imagine niyo po ginagamit na analogy ng Bible ni Paul yung pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Ano po? Na dapat ganun yung pagmamahal natin sa ating mga asawa. Ano po? Na ang role natin ay iparamdam natin yung pagmamahal, maramdaman nila na sila'y safe sa atin, maramdaman ng mga asawang babae na sila'y secured sa atin, maramdaman nila na may nagmamahal sa kanila dahil ganun po yung pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia. Sabi nga dito, loving wife as Christ loves His church means that a husband should love his wife selflessly, sacrificially, and unconditionally. Ito daw po dapat ang pagmamahal nating mga lalaki sa asawang babae, ano po, selflessly, dahil ganun ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, sacrificially, dahil ganun ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus sa kanyang iglesia, and unconditionally, mahal ng Diyos ang kanyang iglesia. This concept is based on Ephesians 5 verse 25 in the Bible, where Paul instructs husbands to love their wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. It implies a deep, committed, and nurturing love that puts the well-being and happiness of the wife at the forefront, mirroring the profound and unwavering love Christ has for the church. Sabi po dito, ang pag-ibig natin dapat sa ating mga asawa ay malalim, committed, 'di ba? Lagi ko nang ginagamit sa inyo yung larawan o yung analogy ng singsing, kaya bilog. Walang katapusan dapat yung ating pagmamahal sa kanila at growing together, nurturing love, at yung kagaya ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus, unwavering love. Na anuman ang season, anuman ang journey, mananatili dapat ang pag-ibig natin sa ating mga asawang babae. Ano po? Sa ating mga minamahal. And inulit po yan sa verse 28. Gayon din naman, dapat mahalin ng lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Bakit daw po? Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Ano po? Kaya nga ano yung bakit natin kailangang i-honor ang ating mga tatay o ang ating mga asawang lalaki? Una, because yun yung disenyo ng Diyos sa kanila. Disenyo ng Diyos sa mga asawang lalaki, ulitin ko po, sa ating mga tatay, sila yung mag-lead. Yung authority ng family nasa tatay, yung direction nasa mga tatay. And with that, ino-honor natin ang magandang disenyo ng Diyos para sa mga asawang lalaki at sa mga tatay. Pangalawa po, why do we need to honor our father is because we should honor them because of their dedication for their families. Wala pong tatay na gusto pong makita ang kanilang mga anak na nasasaktan, ano po. Lahat gagawin ng mga tatay. Hindi naman po generally speaking po to, ano po, kagaya ng binanggit ko kanina, iba't iba tayo ng kwento. Pero mostly ang mga tatay, lahat po talaga gagawin para sa kanilang family, ano po. Kung titingnan nyo nga po yung pangalan o yung sa dictionary yung isang ibig sabihin ng father, sabi dito, isang protector, teacher, encourager, picks you up when you fall, brushes you off and lets you try again, bumpers, hero, playmate, and coach, ano po. And coach. Kaya nga kung ating titingnan, paano natin i-honor yung kanilang dedication sa kanilang pamilya? Una, we need to appreciate them in your prayers. Ano po? Una, ang kailangan po talaga namin lagi ay panalangin ninyo. Salamat sa ating prayer team, sa ating prayer coordinator, sa ating mga prayer time.
na kung saan lagi tayo nagpapanalangin ng kailangan po talaga namin ng inyong panalangin, ano po. Lalo na sa mundong ginagalawan natin, ano po. Kailangan po namin ang inyong panalangin. Pangalawa po, i-appreciate din naman natin in your success, ano po. Baka po nalilimutan na nating i-treat ang ating mga tatay. Baka po nalilimutan na nating regaluhan ang ating mga tatay. Hindi naman po ako nagpaparinig sa aking asawa, pero baka nakakalimutan nyo lang ho, ano po. We need to appreciate them sa ating mga tagumpay, ano po. Sa amin po, lagi ko nga sinasabi, kinikento kay Eunice, hindi ako pastor ngayon kung hindi dahil sa tatay ko na nagtiis ng ulan at init sa loob po ng sa palengke. Dahil ang tatay ko po ay nagtitinda ng isda sa palengke, rain or shine, naglalakad po yun, gumigising ng maaga, kumuha ng isda, paninda, ano po. At na-appreciate ko lalo ang aking tatay nung ako po ay naging tatay na, ano po. Yun nga pong isang anak pa lang, nahihirapan ako. Kaya lalo ko na-appreciate ang tatay ko dahil knowing na 13 kami magkakapatid. Ano, tiniis niya lahat, lahat ano po, mabuhay lamang kami. Appreciate them. Sa inyo po, kung buhay pa po ang inyong mga tatay, hindi naman po kalabisan siguro kung tayo magdadrop ng message, ng thank you, o kung kaya nating i-post ano po sa ating mga Facebook, pag malaki natin sila, na sabihin nating salamat sa Panginoon at kayo ang aking tatay. At kasunod po, we need to appreciate them through praises. Ano po, lahat ng kanilang mga ginawa, mga sakripisyo, mga tiniis na hindi kainin para po tayo ay mabuhay. Ano po. Alam niyo po, sabi sa larawan na to, time is precious and don't waste it. Ano po. Habang tayo tumatanda, habang tayo nagkakaedad, pag-unawa nating kalimutan na yung tatay na gumagabay sa atin ay tumatanda din po. Ano po. At nagkakasakit, nanghihina. Kaya nga we should honor them because of their dedication for their families. Ano po. Mga sakripisyo nila. Pasalamatan po natin. At pangatlo po at panghuli, dito na po ako magtatapos. We need to honor them. We need to honor our father, yung mga asawa ho nating lalaki, because we should honor them because of their devotions. Hindi lamang po yung dedication, kundi yung devotions para sa family nila. Yung devotion po ay pwede natin gamitin yung salitang commitment, yung commitment nila para sa kanilang family. Tuwing Father's Day ho, marahil naririnig ho natin yung kwento ng prodigal son, di po ba? Na kung saan maganda naman talagang larawan, na kung saan merong isang anak na piniling lumayo, at nung hiningi niya yung kanyang mana sa kanyang tatay, technically, nung panahon na yon, bawal yon. Kasi parang sinabi mo sa yung tatay, mamatay ka na. Ang kailangan ko lang sa iyo ay yung mamanahin, ang kailangan ko lang sa iyo ay yung suporta mo, ang kailangan ko lang sa iyo ay yung pera mo, yung mga material na bagay. Ikaw mismo hindi kita kailangan. Alam po natin yung kwentong niya sa Luke 15, di po ba? Lumayo, nagpakalayo-layo ang kanyang anak, itong batang ito, itong bunsong anak, nagpakalayo-layo. At nakikita natin at nababasa natin na naubos yung kanyang pera, at nung siya'y kakain na ng pagkaing baboy, ano po, inisip niya na bumalik na lang sa kanyang tahanan. Kasi alam niyang merong tatay na naghihintay doon. Pero ang setup na gusto niya ay magiging alipin na lamang siya, ano po, magiging alipin. Kaya nga dito po nagsimula yung katagang "There's no place like home" sa kwentong ito, ano po. Na kung saan ay gusto niyang bumalik sa kanyang tatay, ano po. So, kung ating titingnan sa kwento, parang ang prodigal son, yung kwentong ito, yung prodigal, yung anak, di po ba? Pero kung pag-aaralin pa natin ng malalim na pag-aaral, ang prodigal dito ay yung tatay. Na tatay na kung saan kahit nasaktan, kahit nahirapan, kahit nabibigatan, kahit basag ang puso niya, ay naghihintay siyang bumalik yung kanyang anak. Ano po? Kaya nga sa kwentong to, the prodigal father, ay makikita ho natin, hindi na natin babasahin, ano po, pero titingnan lang natin anong makuunawaan natin dito, anong makukuha natin dito.
na doon sa tahanan na babalikan ng suwail na anak ay may naghihintay na mapagmahal na ama. A loving father is waiting at home. Na kahit ano yung pagkakamali niya, na kahit anong pagkukulang niya, alam niya mapagmahal yung kanyang tatay at alam niya na tatanggapin siya na kahit sabi niya ay katulong na lamang, babalik siya doon. Kasi kilala niya yung kanyang tatay, mapagmahal. Sa loob ng tahanan ding yon na kanyang uuwian, na kanyang babalikan, ay meron ding a forgiving father. Hindi lang mapagmahal, kundi mapagpatawad na ama na naghihintay sa kanya. Alam natin, yung robe, sumisimbolo yan ng purity, di po ba? Nung nakita nung tatay na bumabalik yung kanyang anak, yung nawala niyang anak, anong ginawa ng tatay? Tumakbo siya, papalapit. Binilisan niya ang takbo, papalapit sa kanyang nawawalang anak. At anong ginawa ng tatay? Pinaghanda yung kanyang mga katulong at binihisan po itong kanyang anak. Binigyan siya ng robe. Talks about purity. Na anuman yung ating pagkakamali, anuman yung ating pagkukulang, kaya tayong baguhin, kaya tayong patawarin ng ating Panginoon. Sandals talks about acceptance, na tayo tinatanggap, na siya tinatanggap ng kanyang tatay. At yung singsing, noong unang panahon, napakahalaga po yun. Ito yung sumisimbolo ng authority, ng mga privilege, na kung ano yung meron sa kanyang tatay, ay ganun din ang pwedeng maranasan ng kanyang anak. Kaya dito sa kwentong ito, merong tatay na kahit basag ang puso, hinihintay niya ang umuwi ang kanyang anak. A loving father, a forgiving father, merong isang tatay na hindi nagbabago, na naghihintay sa kanyang tahanan. Mga kapatid ko sa Panginoon, marahil ulitin ko po yung sinabi ko, marahil iba't iba tayo ng kwento pagdating sa ating mga tatay. Pero kung meron man po tayong common denominator sa araw na to, gusto ko pong sabihin sa inyo na meron po tayong tatay sa langit na naghihintay sa ating lahat. Meron tayong mapagmahal na tatay. Ano man ang ating pinagdadaanan, kagatan, ano man ang ating mga suliranin. Meron po tayong mapagmahal na tatay sa taas, sa langit. Meron po tayong mapagpatawad na ama na laging naghihintay sa atin na bumalik tayo sa Kanya. At meron po tayong hindi nagbabagong ama na kahit ano po yung pagkukulang natin, ano ba yung ating mga limitasyon, yung ating ama na mahal tayo, ay hindi po nagbabago. Mga kapatid ko sa Panginoon, we should honor our Father because of the design ng ating Panginoon sa kanila, sa kanilang mga dedikasyon, at sa kanilang devotion. Sa aking pong tatay, Happy Father's Day po sa aking tatay, at sa aking mga ninong, Happy Father's Day po sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo. At sa aking mga kapwa tatay, Happy Father's Day po sa inyo lahat. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Alam po namin na kayo po ang larawan ng isang perpektong ama na pwede naming tingnan, Panginoon. At sa oras na to, gusto naming i-honor. Gusto naming i-honor yung aming mga tatay, yung aming mga kaibigang tatay, Panginoon, kasama dito sa church. Alam namin, Panginoon, na hindi man kami perfect, hindi man po kami magaling na ama, Panginoon. Pero salamat po dahil sa biyaya niyo, Panginoon, nagpapatuloy po kami. At hayaan niyo po, Panginoon, kagaya po ng inyong mensahe at paalala ngayon, habang may buhay kami, na pwede po naming pasalamatan ang aming mga tatay, Panginoon. Ay magawa po namin, lalo na sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.